Kamusta mga tol? Sobrang banuba talaga ni Anthony Bennett ng Cavs dati. Ang sinasabi nilang worst number 1 pick sa history ng NBA. O biktima lang ba siya? Tirahin na natin yan. Pero bago yan, atsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, dating number 1 overall pick noong 2013, kinuha ng Cavs, ito nga si Anthony United Colors of Bennett. 6'8", 235 pounds, galing ng Canada. Pero rookie season niya sa Cavaliers mga tol ha, 12.7 minutes per game lang siya naglaro. 4.2 points per game lang, baba no? 35.6% naman sa field goals at 24.5% lang sa 3 points, napakababa At talatang overweight talaga siya nung nagsimula siya. Ayun, tapos na-trade siya sa Wolves kasama ni Andrew E, diba? Kapalit ni Mahal, papunta ng Cavs. At yun na yung tingnan natin ngayon mga tol, na wag na yung rookie season niya. Doon sa Wolves mga tol, yung shot chart niya, tingnan niyo mabuti Kung mapapansin niyo dyan, ang dami talaga niya tinitira sa midrange no? Pero namumula talaga sa midrange Actually mga tol, dahil kasi yung sa ginawang play sa kanya ng Timberwolves, kanya tingnan niyo ginawa siyang power forward ng Timberwolves. Tapos puro pick and pop yung ginagawa sa kanya, ganyan sabay jumper na ganyan patay ka dyan. Noong umpisa ng season sa Timberwolves, pangalawang taon pa lang niya sa NBA, actually, pumapasok pa mga tira niya, mga jumper na ganyan. Patay ka dyan. Yung nakasabay yun dyan, si Pekovic, mga tol, nasa ilalim Tapos ayan naman siya, nasa ibabaw siya yung tag-screen na ganyan. Pick and pop na naman yan, jumper, patay na naman, may kasapang foul. Kaya marami talaga siya tinitirang ganyan mga tol. Puro ganun kasi ginagawa play sa kanya. Yan pati na nyo same play lang yan, diba? Ayan, open na naman jumper na naman, tukab naman yan. Kung babalikan natin yung shot chart dyan, 14 out of 44 siya dyan sa may ibabaw ng free throw. 31.8% lang, napakababa nun puro ganun talaga yung ginagawa play sa kanya. Di syempre, puro dun di talaga siya tumitira. Yan, pick and pop na naman libre na naman siya tukab na naman. Yung total siya dyan sa midrange mga tol, yung mga 15 feet pataas 46 out of 140 lang, 32.8% lang, baba talaga While yung league average naman sa ganyang kalayo, naglalaro yan between 39 hanggang 40%. So yan mga tol para sa akin yan yung isang reason kung bakit ang baba talaga ng field goal percentage niya. Kasi halata namang hindi siya shooter pero puro siya sa tumitira, ang layo niya, ang dami talagang ganyan Akala mo si Dirk Nowitzki yung player, puro pick and pop talaga yung ginagawa sa kanya, ganyan Hindi man lang nagpipick and roll, puro pick and pop talaga, yan pumasok naman yan. Seryoso yan mga tol bihirang-bihira ko siya nakita na nag-roll siya sa mga ganyan. Pwede naman siya mag-roll, tinan nyo ang luwag ng dadaanan niya pero pick and pop pa rin talaga yung ginawa niya, open na open naman yan, tukap naman yan. Ang tanong, bakit ko ba sinasabing dapat nag-roll na lang siya? Balikan natin yung shot chart mga tol Sa loob kasi, 66 out of 109 siya. 60.6% mataas yun Kaya eto ninyo sa loob madalas talaga nakakashoot yung mga tira niya na ganyan Walang pinagkaiba yan dito mga tol. Example, si Taguro, Zion Williamson, diba? Si Taguro, puro sa loob tumitira yun no? Gawin mong ganito, puro jumper sa pick and pop ang patira mo kay Taguro, malamang magiging bust din yun Ayun, sobrang konti ng tinira ni Anthony United Colors of Bennett sa loob. Doon pa naman yung mataas yung percentage niya. Ayan, putbak pa nga 36% lang ng shot distribution niya. Sa loob niya tinitira na ganyan. Kasi nga, puro pick and pop talaga yung pinapagawa sa kanya Again mga tol, compare natin kay Taguro. Ayan, tinan nyo yung shot ni Taguro. Ayan mga tol, tinan nyo, puro loob talaga 89.6% ng tinitira ng Taguro, puro sa loob, hanep. Nagigets yung may punto ko mga tol Ang tingin ko kasi kung sa loob lang pinagtrabaho siguro sa United Colors of Bennett, malamang hindi ganito yung nangyari dito Yung nakita ko kasi rito, decent naman talaga yung trabaho niya sa loob. Tinan nyo, rebound pa nga siya naputbak pa nga niyan Pero nakakashoot lang siya sa loob. Kung sakaling ganyan, maisipan niya pumasok na lang bigla sa loob na ganyan para kumuha ng rebound. Pero pick and pop talaga yung play na yun mga tol Hindi talaga sa loob yun Kung mapapansin nyo mga tol, puro galing sa offensive rebound yung nakikita nyo ngayon Pag nakakuha niya yung rebound, ayun, nakakashoot siya sa loob na ganyan. Like mo, asa na? Hindi ka pa na nag-like? Papaalala pa talaga Mag-like ka na! Yung mga salaksak nga mga tol, kunwari ganyan napasahan siya sa pick and pop, diba? Tapos sinalaksak niya, nakaw! Ang dami-dami ko pinanood, isang beses ko lang nakita yung ganyan. Imbis kasi na isalaksak niya, ang gagawin niya ganyan bigla siya titira na malayo, pumasok naman yan. Ayun, hindi ko tuloy masabi kung wala ba talaga siyang balak sumalaksak o mahina talaga siya sumalaksak. Kasi nga, puro ganito yung nakikita kong ginagawa niya, tinitira niya na ganito O kaya pati na nyo, napasahan siya, diba? Pa-dribble siya, yan nag-feeling tuklaw walang yan, parang shooter, ayun, tukab na nga. Pero kapag naisipan naman niya kumat, ayun, doon mga tol, nakakatira siya sa loob na ganyan. Nice pa sa'yo, tak-tak. Pero mga tol, 2 beses ko lang nakita siyang kumat na ganyan sobrang dalang talaga nun nice pa sa kanya tak-tak. Kasi nga, again, ang marami niyang tinitira, ganyan, jumpers Open naman yan, kasama naman talaga sa play yan. Pero tungkab naman yan. Yan, ang dami talagang ganyan. Tingnan nyo depensa, mga tol. Ayan na nga, iniiwanan na nga siya ng depensa. Pero doon pa rin talaga siya nakapwesto Open yan, jumper na naman, pumasok naman yan. May play pa nga silang ganito, mga tol. Ayan, tingnan nyo, andyan siya sa poste, diba? Pero nung nag-pick and roll na, bigla siya lumipat ng pwesto dyan sa may ibabaw. Na-open tuloy siya, patay ka dyan. Yan, madalas ko nakita yung play na yan, mga tol, tingnan nyo, nasa weak side siya,
di ba? Nung nag-pick and roll na, ayan, lumipat na naman siya ng pwesto Open jumper na naman niya, pumasok naman yan. Pero again, hindi ko alam kung utos ba ng coach sa kanya tong ganito o di talaga siya palagi mong pwesto kasi trip lang niya O yan, jumper na naman tungkab naman. Nakakakuha naman talaga siya ng mga open jumpers. Pero sa 20 nakita ko mga tol ha, 7 lang doon ang pumasok, 35% lang Right around this average sa mid-range shots. Kasi para sa akin mga tol, eto ha, kung ikaw alam mong hindi ka magaling sa ganyan, diyan ka pa rin ba titira ng titira? Ayan, baldog na O that time ba, yan ba talaga yung gusto ng coach na ma-develop sa laro niya, yung mga mid-range shots? Kaya diyan siya palagi pinapatira ng coach niya. Kasi kung plays lang yung pagbabasihan natin, kita niya mga tol, yun talaga yung play Doon talaga siya titira Open naman niya, pero tungkab naman yan. Tingnan nyo yung play. Ayan, screen to screener. Binigyan siya ng pin down screen. Yung mga ganyan play mga tol, para sa mga shooter talaga yung mga ganyan pin down screen Tanong shooter ba siya? Hindi naman nga tungkab na nga. Kaya ayan, tingnan nyo tuloy yung depensa mga tol iniiwanan talaga siya palagi sa labas na. Kasi nga, mababa naman kasi yung percentage niya sa ganyan. Baldog na naman Ayan pa, tingnan nyo si DiCaprio Jordan mga tol. Ayan, kita nyo pinabayaan lang siya, diba? Hindi man lang nag-contest Ayun, nag-feeling shooter na naman nga, walang niya. Kulang naman sa vitamins. Nakakawala lalo ng kumpiyansa yung ganyan mga tol Iniiwanan ka na ng bantay mo, tapos hindi mo naman may pasok yung mga tira mo sa labas. Tungkab na naman. Tanong nyo pa kay Westbrook. Nung napunta si Westbrook sa Lakers, ginawa siya spot-up shooter ng Lakers. Hindi naman siya shooter, diba? Ayun, bumigay ang kumpiyansa, ang purtong ka, walang ya. Kaya Diyos ko po, hindi naman sa pang-ano mga tol Ang dami ko talagang nakitang kapo sa tira niya. Ayan, tinan nyo, nag-by the way pa nga wala naman tinamaan. Mangyayari kasi talaga yung ganyan. Imbis kasi na ipasok mo para makakuha ka ng konting kumpiyansa, diba? Tinitira mo pa rin palagi sa labas, hindi ka naman shooter. Ayun, kulang naman sa vitamins. Pero ang tanong, binago ba yan ng coach niya? Hindi Kasi nakita ko hanggang sa dulo ng second season niya, puro ganyan pa rin talaga tinitira niya, puro sa labas talaga O yan, ganyan, tinan nyo, pumose, tapos ipinasok niya sa loob, diba? Nag-feeling Jordan pang walang yan, nag-by the way na naman wala naman tinamaan. Ayan pa nga, tinan nyo nga depensa, ang dikit-dikit na Tapos bigla pa niya ginamperan ng ganyan, feeling shooter talaga walang yan sobrang naman stikol. Ang gulo mga tol Kahit mga poste niya, actually tingnan nyo, ayan imbis na ipasok niya, kalad ka rin niya yung bantay niya paloob na ganyan, nag-by the way tungkab naman. Hindi ko talaga magets kung ano ba yung gusto niya patunayan dito. Gusto ba niya patunayan na magaling siya sa midrange, puro tungkab tira niya doon? Ayan pa, tingnan nyo, ayan nakatalikod na yung sa bantay niya, diba? Pero ginawa niya, bigla siyang umarap, tapos yumahamper na naman Portman Carmelo Anthony na mahamper, tungkab naman yan. Kung titignan niyo yung mga kasabay niya rito mga tol, parang siya pa nga yung ginawang sentro ng Timberwolves dito, ayan pero yung jumamper na naman, tungkab na naman. Ayan ba, tinan niya, pumoste na naman siya. Si Arisa lang yung bantay niya, manipis yan, diba? Kung tutusin, dapat kaltagin niya paloob yung ganyan Pero by the way na naman ang ginawa tungkab na naman. At tapos sa 3 points naman, yung total niya sa 3 points sa second year niya 7 out of 23 lang, 30.4% lang Pero isipin niya mga tol 23 attempts ang ginawa niya, buong season na yun So madalang lang talaga siya tumira sa mga 3 points. Natama naman kasi nga, mababa yung percentage niya, 30.4% lang Tapos ito naman, yung mga ganitong tira na mukha talaga siyang bust. Actually, ang konti lang nakita kong ganito Mas marami pa actually ako nakita ganitong tira ni Tarantanasis at Tetekengkoy kaysa dito kay Anthony United Colors of Bennett. Kasi nga, mas madalas gawin niya, jumper yung tinitira niya, diba? So bihira mo siya makakita ng mga sablay na ganito sa loob. Pero ito mga tol marami rin akong nakita magagandang play na nagawa niya. Ganyan, tinan nyo fast break, ang layo niyan tak. Ayan pa siya, pick and pop yan, diba? Naisipan niya mag-roll na lang. Ayan, nice pass sinabayan pa nga, tak, may kasamang foul. Ayan pa, pagka-rebound niya, tinan niya pinasa niya kaagad, tapos tumakbo na siya. Ibinalik naman sa kanya, ang ganda. Ayan tak. So meron din siya nagagawa mga highlights mga tol. Hindi lang talaga ganun karami pero meron talaga. Ayan pa siya, tak. Ito nga, ang ganda nito pick and roll yan, pero tinira na kape niya. Ayan, tungkab. Ayan siya, tinan nyo, tak. Nice naman. Ayan pa isa, nasa labas siya, diba? Naisipan na naman niya kumuha ng rebound. Ayun tuloy, nakabuelo tuloy siya tak. Pero yun, naka-contract buyout pa rin siya ng Timberwolves at ni-wave pa nga siya. Pero ito mga tol, third year niya, napunta naman siya sa Raptors. 1 year veterans minimum contract Pero doon mga tol 19 game lang siya nakalaro. Pinaglaro pa nga siya sa D-League. At siya pa nga yung kauna-unahang first overall pick na naglaro sa D-League. Ito, tingnan yung shot niya sa Raptors. Ayan kung mapapansin dyan, napapansin nyo, nawala yung mga mid-range shots At ginawa siya spot at 3-pointer na Raptors, kakaiba Ayun, lalong baldog na baldog ang walang ya. 3 out of 14 lang yung total niya sa 3 points. Ayun, ni-wave na nga rin siya ng Raptors.
Tapos 4th year naman niya, napunta naman siya sa Brooklyn Nets. Again mga tol, tingnan yung shot chart niya sa Brooklyn Nets. Wala na mid-range shots no? Puro 3 points na talaga tinitira niya. Kaso lang, baldugan talaga 0 out of 10 pa nga siya sa 3 points sa right corner. Tapos yung total niya, 13 out of 48 lang sa 3 points. 27% lang baba talaga So parang lalo lumaba mga tol no? Simula rookie year niya, hindi na siya shooter. Second year niya, puro mid-range shots yung pinatira sa kanya. Tapos third year niya, puro 3 points mga pinatira sa kanya. Pati sa fourth year niya, puro 3 points pinapatira. Mas malayo yun, di ba? Di lalo naging baldugan walang niya. So ito mga tol no, sa tingin ko hindi talaga ba si Anthony Bennett. Actually kasi, si Nerlens Noel kasi, siya yung projected number 1 overall pick sa draft na yon Si Anthony United Colors of Bennett, naglalaro lang siya between 3rd hanggang 8th pick lang. Actually, sa odds pa nga, 10th pick pa nga siya dun At talaga mahina yung draft na yon mga tol. Si Nerlens Noel, si Oladipo, si Otto Porter, si Cody Zeller, si Alex Len, Ben McLemore, si Bennett, si Michael Carter Williams, si Trey Burke, si KCP, si CJ McCollum, si Steven Adams, si Olynyk, si Giannis, si Schroeder, Tim Hardaway Jr. Yan yung mga players na nakasabay niya sa draft na yon. So kunwari ito mga tol, yung iba yung kinuha, kunwari si Nerlens Noel kunwari yung kinuha bilang number 1 overall pick. Di bust din yun, di ba? Kunwari naman si Alex Len, di bust din yun. Si McLemore actually mga tol, projected number 2 overall pick yun sa draft na yon. Bust din yun kapag number 1 yun. Si Trey Burke, bust din. Si Oladipo lang siguro yung maayos-ayos na pwede maging number 1 overall pick no? Di bust din yung iba. Except na lang siguro kay Giannis mga tol. Pero tandaan nyo nung panahon na yon, project player pa si Giannis. Kaya nakuha pa nga siya pang 15 pick lang sa draft. At yung mga average niya, yung rookie season niya, 6.8 points per game lang So para sa akin mga tol, no, isang biktima lang talaga si Anthony United Colors of Bennett. Syempre meron din siya kasalanan mga tol, pero sabi nga kasi ng iba, huwag mong husgahan ng isda kung gaano siya kagaling umakyat ng puno. Ibig sabihin, sa nakita ko mga tol na puro jumpers yung tinitira niya pero mataas yung percentage niya sa loob, mali talaga yung para sa akin Sabi ko nga kanina, di ba, naalala niyo ba? Si Taguro, Zion Williamson, gawin mo, patirahin mo lang ng patirahin sa labas yun, hindi sa loob. Ganyan din mangyayari dun bust din yun Pero syempre, meron namang mga ibang players na matidevelop talaga sa labas, di ba? Pero kasi para sa akin nga, kung kinuha na to si United Colors of Bennett, siguro 6 pick hanggang 10 pick, doon naman talaga siya projected, di ba? Sasabihin niyo ba bang bust yan? Sige nga, hindi naman, di ba? Kasi nga, normal lang kasi sa NBA mga ganyan level ng skills sa 6 pick hanggang 10 pick. Maraming mga players sa NBA na nakakuha 5th pick pataas, hindi na talaga nag-grow nawala na lang bigla So, biktima lang talaga to ng isang maling position sa NBA draft kasi nga, hindi naman talaga siya pang number 1 overall pick Sa mock drafts nga, hindi siya number 1 Pero bigla siyang kinuwang number 1 overall pick ng Cavaliers. Kaya tuloy, biglang tumaas yung expectation sa kanya. At yun na nga, hindi na nga niya maabot-abot kasi nga mataas na talaga, number 1 na hindi naman siya pa ganun level, di ba? Kaya yun, kawawa naman. O, ayun na pang himakas, mag-like mga United Colors of Bennett.